Magandang hapon sa inyong lahat. Muli ito po si Herbert Guria, author-promoter ng Bible-Lights Promotion. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay huwag magpadala sa tukso, manalangin at manampalataya sa Panginoon sa Kristo at Panginoon Diyos. Yan. At Happy Lenten season sa ating lahat mula sa Kristyano Katoliko. Ito ay nagsimula na nitong last Ash Wednesday at ito ay magtatapos sa April 2. Yan. Yan ay April 2, April 3, April 4 hanggang April 5 na yung Maundy Thursday yung April 2 eh. April 3 is yun, Good Friday. So yun at ngayon po ay aking muli ay aking ibinabahagi sa inyo ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating banal na Panginoon sa Kristo. At babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan o Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo. At ayon po dito kay Apostol San Lucas, Kabanata 4, talatang 1 hanggang 7, ito po ang mensahe. Umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo, dinala siya ng Espiritu Santo doon sa ilang at sa loob ng 4 araw ay tinukso ng dyablo. Hindi siya kumain sa buong panahon iyon. Kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng dyablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang batong ito. Ngunit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang mga tao. Dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng kasanlibutan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan kadakilaan ng mga kaharian ito, wika ng dyablo. Pinagkulob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito. Sumagot si Jesus, nasusulat ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Marcos, Kabanata 6, talatang 9 hanggang 13. Dito po ang tayo. Ganito kayo mananalangin, Ama namin nasa langit, sambay nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang mag-ari sa amin. Suniluwa ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming kasalanan. Tulad din naman ang aming pagpapatawad sa nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mabigat na pagsubok, kundi adya mo kami sa masama. Pagkulit po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 6, talatang 1, talatang 3. Ito po ang mensahe. Huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, iinumin na darampin, sapagkat ang mga bagay na ito ay kinuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ng lahat ng ito. Ngunit, pag sumakita ninyo ang higit sa lahat, ang pagharihan kayo ng Diyos, at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan. Patuloy po natin sa 1 Timoteo, Kabanata 6, talatang 9 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Kaya dapat na tayo masiyahan kung tayo ay may kinakain o dinaramid. Ang nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay maghulog sa tukso at bitag ng masamang hangarin. Magdudulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa libi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad ng magamal ng salapi, may nalalayo sa pananampalataya at nasandak sa paghihirap ang kalooban. Pag-uli po natin sa mga taga-Hebreo. Huwag kayong magmukhang salapi.
Masaya na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Walang pag-agam-agam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot, ano ang magagawa sa akin ng tao. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating pong masalamatan ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at hindi po ang banal na Santa Maria. Maraming salamat po. Banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. At ngayon naman po ay paliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po dito sa tema na huwag magpadala sa tukso, manalangin at manampalataya sa Panginoong Hesukristo at Panginoon Diyos. Yan. Nais po ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos. Lalong-lalo na ngayong Lenten season. Yan. Na tayo ay huwag magpadala sa tukso. Yan ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Huwag tayo magpadala sa tukso. Iwasan natin yan. Manampalataya tayo at manalangin upang makaiwas tayo sa tukso. Maging gabay natin ng mabuting balita at iba yung pananampalataya sa ating Panginoong Kristo at Panginoon Diyos para maiwasan natin ang tukso. Tandaan natin ang lahat ng Panginoong Kristo na ginawa niya nang siya ituksuin ng Diablo o ni Satanas na siya gutom na gutom at tinutukso siya na kung may kapangyarihan ka, gawin mo tinapay yung bato. At binibigay sa kanya yung kapangyarihan ng mundo, basta sambahin lang niya yung mundo. So ngayon ay the simple interpretation, tayo man ay naghihirap sa mundong ito, tayo may nakararanas ng kagutuman, ay huwag tayong madala sa tukso na gumawa ng hindi mabuti para lamang na kumain. Malamnan natin sikmura. So maging matatag tayo kahit na anong paghihirap, nagugutom tayo, para huwag tayong matukso na gumawa ng hindi mabuti, o halimbawa paglabag sa batas, o hindi man labag sa batas, hindi mabuting hindi nang-ayos sa kalooban ng Panginoon Diyos, para tayo kumain, para tayo ay makapamuhay na maayos, para tayo ay makasabay sa pamumuhay na ito. So iwasan natin yung tukso ng material na bagay mula sa pananalapi. Yan. Na nagdudulot sa atin ng kapahamakan at ito ay pasasandak tayo sa kaparusahang impyerno. Kapahamakang impyerno, kapahamakang praktikal. Kung lalabag tayo sa batas, tayo ay maaaring makulong, tayo ay maaaring mapariwara, maaaring pang malagay sa alanganin ng buhay kung gagawa tayo ng masama because nagugutom tayo, naghihirap tayo. So natin tayo sa material na bagay or any other thing. Maganda na ang buhay mo, gusto mo pa ay mas higit pa. So gagawa ka ng hindi mabuti para lalo kang yumaman. So basically yung mga tao ganoon. Aside from simpleng gutom, kaya natin gumawa ng masama, eh yung iba gusto yumaman ng mayaman, hindi masatisfy. Kaya nga sinasabi ng Panginoon Diyos mula kina sa mga apostol, sabi ni San Pablo, eh masiyahan ka na kung anong meron ka para kung meron kang dinaramit at kung meron kang kinakain para ikaw ay para maiwasan mo o wag kang magmukhang salapi, para maiwasan mo yung tentasyon na ikaw ay magkapera, magkamal ka ng salapi sa hindi mabuting paraan. Mauwi ka sa kapahamakan. Sinasabi ng Panginoon Diyos ay yung mga nababalisa, huwag kayong mabalisa sa pagkain, damit o pamumuhay na ito dahil sa yan ay kinahumalingan ng mga taong walang pananampalataya. Tayo manampalataya ng lubos, may lalim tayo sa Panginoon Kristo, Panginoon Diyos. Alam naman ng Diyos, kailangan mo kumain. Dahil ginawa kang ganun nagugutom. Kailangan mo magdamit. So alam ng Diyos yan. Ngayon, ang gusto ng Panginoon Diyos, manampalataya ka sa Kanya, hilingin mo sa Kanya mga bagay na yan para ipagkaloob sa iyo. Huwag sa demonyo at huwag kang gagawa ng masama. So palaging manampalataya ka sa Kanya, kakibat mo siya para ipagkaloob sa iyo ang mga pangangailangan natin. So ipagdarasal natin sa Kanya, sabi nga ng Panginoon, itinuro sa atin ng Panginoon Kristo para makiiwas tayo sa lang material na bagay, partikular sa pagkain o kagutuman na
tayo ay dalangin natin sa Panginoon Diyos, manampalataya tayo sa Kanya, idalangin natin yan dyan tayo sa tukso. Huwag tayo iharap sa mipit na pagsubok. At tayo ay pakalooban niya ng kakanin sa araw-araw o mga material na pangangailangan natin sa mga araw-araw. So tayo hindi bigyan ng mabigat na pagsubok na tayo tuluyang laging gutom, tuluyang laging naghihirap, kundi ay pagkakalooban niya ng ating kakanin, ng ating magandang pamumuhay. At kaya nga yan ay pagkakaloob sa atin at sa bawat isa, ikaw man ay may kakayanan na makapagtrabaho o wala, ay pagkakalooban ka ng magandang pamumuhay. Kakain ka, magkakaroon. Sapagat nagtayo din siya ng gobyerno para pangalagaan ng pagbibigay ng kabuhayan sa mga tao. So kaya iyan ay kaya ikaw man ay may kakayanan magtrabaho o wala, ay kanilang pinamamahalaanan niyan para ikaw ay maibigay sa iyo ang sapat na kakanin at ikakabuhay mo. So yan ay ang gobyerno ay nagpo-provide dahil siya ang namamahala noong kalikasan natin. So tayong lahat ay mabibigyan ng trabaho. Kung ikaw man ay isa kang sinilang na PWD, nagkaroon ka ng problema sa iyong pamumuhay, ikaw ay naging disabled, so kasama ka sa bibigyan ng karampatang pagpapala mula sa gagawin ng mula sa serbisyo ng gobyerno para kumain ka ng sapat, mamuhay ka ng mabuti. Serbisyo na ibibigay ng gobyerno sa ganong klase ng mga tao. Mula sa pagtulong sa pamilya at pagbibigay ng trabaho sa bawat isa sa mga ganong mga bagay. So, yun. Sila nagpo-provide para tayo ay lahat ay magkaroon ng mahusay na trabaho at iba't ibang mga serbisyo. So kaya tayo ay hindi pababayaan ng Panginoon Diyos kung tayo mananampalataya sa Kanya. Kaya manampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo, at ipagkakaloob niya sa atin ang ating mga pangangailangan at hindi niya tayo pababayaan. Sa lahat ng bagay mula dito sa material na bagay na ito, na tayo ay hindi kukulangin sa material na bagay sa pang-araw-araw natin kung tayo mananampalataya. Hindi tayo pababayaan na palaging gutom na tayo nalalagay sa anang-ayon. Tayo pinahalaga ng buhay ng Panginoon Diyos. Iniligtas ka pa ng Panginoon Kristo sa kasamaan kung pababayaan ka rin lang niya na magutom habang buhay. Siyempre, kaya naglagay ng gobyerno, ang tao ay tayong lahat ay kanyang ginabayan na matuto tayong tumulong sa ating kapwa-tao, tayo ay magmalasakit sa ating kapwa-tao. Kung may nakikita ka na gano'n ng situation, na mayroong problema sa material na bagay, particular pagkain, tumulong ka. But basically, dapat yung gobyerno ang gagawa noon para walang magutom sa mamamayan mo. So, iyan ay responsibility na ibinibigay ng Diyos sa gobyerno kasi nasa pamamahala nila yan. Sila ay ang gobyerno ay kumukolekta ng bugis, hindi lamang yun, siya ay nagmamanage noong kalikasan, lupain, para ito ay nakukultivate naman. So everybody ay makikinabang. Doon pa lamang sa kukultivate ng gobyerno, sila pa lamang magpakultivate ng ating kalikasan, lahat ay mabibigyan kahit yung hindi na walang kakayanan na magtrabaho. Pasiserbisyuhan ng ating gobyerno. Yan. So kaya tayo ay umasa sa ating Panginoon Diyos at hindi niya tayo pababayaan sa kanyang loob ng kanyang paghahari. So yan. So yung mga pamalan niyan ay sakop ng Panginoon Diyos, kaya niya tinalaga iyan ay ginawa niya para makatulong sa kaayusan at paglasagyo ng ating kalikasan o ng mundo na ipinagkaloob sa atin para tayo ay makapamuhay mula sa lahat ng sa material na bagay na pangangailangan natin. Kaya iwasan natin yung tayo ay matukso sa lahat ng bagay mula sa material para gumawa tayo ng di mabuti. Bagkos, silingin natin sa Panginoon Diyos, manalangin tayo, manampalataya tayo para hindi tayo natitempt ng material things. Para kung tayo may kakulangan diyan, lalo na kagutuman, so, binigay ng Panginoon sa example na sa nangyari na siya ay binibigay or gutom na gutom siya. Halimbawa ikaw ay naghihirap,
nilapitan ka ng isang nilapitan ka ng Diablo, isang sa forma ng isang sindikato na ikaw ay sige, bibigyan kita ng yaman, gagawin kitang head ng aking sindikato, halimbawa ganun, at ikaw ay mamumuhay ng maayos, or else pamahalaan mo ito at ikaw ay gagawin kong isang magaling na politiko at kukurap tayo ng marami. Makakaktibo mga ganun. So mabubuhay ka na maayos pero sa masama. Di ba? So ikaw kung gutom ka, baka patim ka na yung halimbawa forma ng paglapit sa iyo ng demonyo para kumain ka, para ikaw ay in practicality, halimbawa nalapitan ka na gano'n, ikaw ay bibigyan ka ng pera pero gagawa ka ng masama, parang di mo gano'n, o ay may kapalit na kasamaan, yan, or pagsamba sa demonyo kung gagawa ka ng masama, di ba? Kasi hindi ka naman basta direktang lalapitan ni Satanas para sambahin mo siya. So sa forma ng mga taong masama na sumasamba na sa kanya, or sa forma ng paggawa ng di mabuti, ganun mo sinasamba yung demonyo. So kaya iwasan natin ang paggawa ng masama para tayo sa material na bagay, para tayo ay kumain or tayo ay guminhawang pamumuhay. So yan. So at iba't ibang mga bagay na magte-tempt sa atin, iwasan natin yan. Manampalataya tayo sa Panginoon Diyos mula sa Panginoon Kristo, at gagabayin tayo ng kapangyarihan niya para tayo ay makiiwas sa tentasyon. At mula dito sa aral, itinuturo niya yung pagmamold ng ating puso at isipan na maging matatag tayo against, maging matatag tayo sa paggawa ng matuwid laban sa kasamaan. So yan, paulit-ulit din natin itinuturo yan, ang aral ng ating Panginoon Kristo, Panginoon Diyos, na tayo ay maging matatag sa pagiging matuwid. So yan, sa pagtahak ng matuwid para hindi tayo makagawa ng masama. So yan, at tayo ay magkaroon ng mabuting pamumuhay, kaligtasang spiritual. Kung tayong lahat ay mamumuhay ng ganyan, so mapagkasaluhan natin ng magandang mundo nito na apaw-apaw para sa milyong-milyong tao mamuhay, mamumuhay tayo ng maayos, sapat-sapat sa ating lahat. Pero hindi tayo nakapamumuhay ng gano'n yung iba, kasi nga yung iba ay sila lang yung gustong mamuhay ng maginhawa. So yung iba parang sinusolo nila, sila lang gusto, di ba? Yung iba ay wala. Kaya nagagamit ang pamahalaan doon sa maling pamumuhay. So, at hindi na tutupad yung magandang pamamahala. For everyone is makapamumuhay ng mais mula doon sa karapatang tao. Hindi pa lamang sasablay na agad. Yung karapatang tao, kailan napatubad yung 1940s, di ba? Mula nung ang Panginoon sa Kristo dumating, 1,000 years na, di ba? Bago pa lang napatubad yung karapatang tao para mamuyain tayo sa karapatan. Hanggang ngayon, hindi pa rin tutupad lahat sa bawat bansang equality ng human rights. For everybody live good. Diba? Pero kahit ganoon, hindi rin tayo pinababayaan ng Panginoon Diyos na ang bawat sumisibol ng tao ay kanyang ginagabayan na makapamuhay, mabuhay siya. So, yun. Kaya, iba yung pananampalataya ang kailangan natin para tayo ay makaiwas sa tukso mula sa Panginoon sa Kristo. Muli, sana ay nagabayan naman kayo ng mabuting balita at kayo ay nabuklod ng Panginoon sa Kristo sa ating pagbabahagi at pagpapalaganap ng mabuting balita mula dito sa Bible Life Promotion. Sana patuloy kayong mabuklod ng Panginoon sa Kristo, maliwanagan niya kayo at dito sa mabuting balita, ang kanyang mga pangaral o kanyang mga gabay mula sa Panginoon Diyos, at kayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual at mula pang araw-araw na pamumuhay hanggang sa takdang panahon. Yan, at yung mga papaigting ang pananampalataya ng mga naniwala ng mga Kristiyano, at patuloy kayong maging maigting ang inyong pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos, at maging magpatuloy sa anumang kaloob sa inyo ng Panginoon Diyos sa ating pakikisa sa Panginoon sa Kristo, na ipagpatuloy natin ang tayong mga Kristiyano ng naniwalay maging tagapagligtas na mula sa Panginoon sa Kristo ng sangkatauhan,
sa pagpapalaganap ng mabuting balita, pagpapalaganap ng mabuti. Ayon sa mabuting balita, anuman yung inyong mula sa simbahan at anuman ang ating kaloob sa atin ng Panginoon Diyos, na ating status sa buhay. Yan. At doon sa sana ay patuloy tayo magabay ng kaliwanagan ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, Banal na Espiritu Santo mula Banal na Santa Maria, ng kanyang pagmimilagro sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Sa mga oras na ito, sa bansang ito at sa buong mundo. At hindi lamang sa mga oras na ito, sa tuwing tayo magbabahagi ng mabuting balita, nagabayan tayo ng pagmimilagro ng kaliwanagan ng Santa Maria, kundi sa panahong ito, sa henerasyong ito, gabayan tayo ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria at papaigting natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Pagtupad ng mabuting balita at pananampalataya sa Panginoon Kristo at Panginoon Diyos. At tayo magkaroon ng kaligtasang spiritual. Yan. So, yun. At gayon din ay doon sa iba't ibang mga reliyon, sana tayo ay maliwanagan at magkaisa tayo sa interfaith unity. Magkaisa tayo sa interfaith unity at unawain natin yung ating mga paniniwala. May paniniwala man o hindi, magkaisa tayo sa interfaith unity at tayo ay makapagpahiral ng pagkakaisa at kapayapaan. Makagabay tayo sa common na pagkakaisa at maiwasan natin yung paglabag sa batas. Maiwasan natin yung kaguluhan o hindi pagkakaunawaan na uwi sa paglabag sa batas, karahasan, yan, lalong-lalo na digmaan. So, yun. Na nangyayari sa iba't ibang parte ng ating bansa mula sa iba't ibang mga reliyon. Kaya sana ay tayo para magkaunawaan tayo, makagabay tayo sa buong mundo, mula sa pamilya, community, bansa, buong mundo ng kapayapaan, pagkakaisa, common good, lalo na sa mga pamalaan, lalo sa pagpapahirap nila ng karapatang pantao. Magabayan natin sila para tayo ay nagkakaroon ng pagkakaisa. Hindi nalalabag ang batas, mayroon tayong common unity. Aside from our iba-iba pananiwala, tayo ay mayroong divine na gabay sa atin na sa kapayapaan nagkakaisa. Lalo na dyan from the simple common unity or peace na ating gabay sa lahat. Lalong-lalo na gabay ng ating maka-spiritual na ating mga pananampalataya. So, hindi natin magagabayan ng common punto para tayo makaunawaan sa interfaith unity. So, yun. At doon sa CBCP Vatican Church, kayo po ay patuloy na maliwanagan ni ating Banal na Santa Maria at patuloy niyo pagbuklorin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at Banal na Espiritu Santo at mabuting balita. Ayan. At sa ating muting kakayanan, patuloy tayong nananampalataya ng gabay ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo, ng kanyang kapangyarihan, gabay ng kanyang kapangyarihan at kaliwanagan mula sa Banal na Santa Maria at iba't iba niyang gabay ng kanyang milagro at kapangyarihan, lalong-lalo na sa ating paggabay sa pamahalaan, sa ating paggabay ng mabuting balita sa pamahalaan, gabayan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos at pagliwanagan niya yung pamahalaan sa ating pagpapalaganap ng mabuting balita. Paggabay sa lahat, mula sa kapamahalaan sa mga namumuno nito, mula dito sa bansang Pilipinas at buong mundo. At ito ay mamahala ng mabuti ang mga kapamahalaan. Kaya mga pamahalaan, mamahala kayo ng mabuti sa gabay ng Banal na Panginoon Diyos, kaliwanagan mamahala at kaliwanagan ni Banal Santa Maria, maliwanagan kayo at kayo hindi ng mabuting balita at kayo ay magabayan nito para mamahala kayo ng mabuti. Tugunin yung karapatang pantao, patas na hustisya, at sa gayon makikinabang ang inyong mamamayan. Makapamumuhay sila ng mapayapa ayon sa karapatan. Higit sa lahat ay makapanampalataya sila ng lubos mula sa simbahang Kristiyano, makapanampalataya sila ng lubos sa Panginoon Diyos at magkaroon sila ng kaligtasang espiritual. So yun, magandang hapon sa inyo lahat. Sana ay patuloy na pagpalain at protektahan ng Banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Banal na Espiritu Santo, ang sangkatauhan mula bansang Pilipinas at lahat ng tao at tayo ay sama-sama mamuhay ayon sa mabuting balita. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless you.